Hindi naman po tayo kaskasero o hindi naman po tayo talagang hindi sumusunod, pasaway sa kalye. Ito po yung sinabi ko noong nakaraang vlog natin na hinahabol po natin yung kung sino po yung may speed na ganon. So sumasabay po tayo. Dahil sa highway na dinaanan po natin, which is Trans-Canada Highway pa rin po, na napakabibilis talaga ng mga travelers. So pwede ka namang bumagal. Kaya lang sabi natin, huwag tayong syempre magkukos din ng traffic, kaya sumabay po tayo. So kung maalala nyo po, dito po tayo dumaan, papunta po yan ng Vancouver City at papunta na po tayo dyan ng Tsawwassen Terminal. So yung mga puno po na yan na nakikita nyo, yan ay mga elm trees, ELM, elm trees. So ito po ay mga puno na native po dito sa British Columbia at natural na tumutubo sa baybayin po ng Vancouver. So ang highway na ito, katulad po ng sinabi ko sa inyo, ay straight sa Tsawwassen Ferry Point. So yung mga nakikita yung suspension bridge ay madadaanan din po natin sa pagbabalik natin from Victoria Island. So napakagandang mga daan nito. Sabi natin, very efficient dahil mayroon silang tinatawag na mga alternating route para na sa ganun hindi rin po sila mag-cause ng traffic into the city of Vancouver at sa Richmond Island. And look at this, amazing! Talagang nakakatuwa po na pagmasdan yung mga suspension bridge nila sapagkat it's in the form of triangle pero napakahaba po nito. Yung ilalim niyan, sa gawin po ng right ninyo ay baybayin na po ng between Richmond and ng Vancouver. So kung makikita ninyo, napakalawak na mga syudad pero nagdidikit sila. So ganun po kalawak ang metropolitan and suburban ng tinatawag nating dalawang city ito. Bale, hindi na po muna tayo dumaan sa, iniwasan po muna natin ang syudad ng Richmond, yung downtown niya, yung mga kabahayan doon. Iniwasan din natin ang Vancouver kasi malilate po tayo. Galing po tayo ng Kelowna during that time at dinalaw natin yung kamag-anak ng aking may bahay, para naman syempre magkita-kitang muli. Napakaganda na makita mo yung mga kamag-anak mo, kahit na nandito kayo sa Canada. At doon kami nag-overnight and then sagsag lang kami dito sa Vancouver para mahabol po namin yung aming ticket at para mahabol po namin yung aming ferry. So halos lahat po na nakikita ninyo ng mga sasakyan na yan ay heading to Tsawwassen Ferry at doon po sa Nanaimo. Going straight ahead, ito ay reclamated area o kaya naman ay tinabunan po ito para nang sa ganon makapunta sila sa mas malalim na bahagi ng karagatan. This is the Tsawwassen Ferry viaduct. Kung makikita po natin mamaya, masisilayan ninyo yung malawak na pampang at yung syempre maraming barko na pero iba po ang pampang o daungan ng ferry, iba rin naman po yung daungan ng mga industrial at ng mga cargo ship. Iba rin po yung sa mga cruise o cruise ship. So pagdating po natin sa ferry, automatic pipila po tayo na bibigyan po kayo ng instruction kung saang line po kayo. Yung mga sasakyan po na yan ay may intended na linya, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So sa kabila, ganun din po. So malawak yung linya na ito. And finally, nakarating na din kami sa, kaya kami kumakaway, nakarating na din po kami sa wakas after long hours ng aming paglalakbay. So yan po yung ating sasakyan na nakita nyo na, yung black na yon at may cargo. So sabi ko nga,
maraming mga sasakyan na nagpupunta sa Victoria Island. Ito yung mga regular na sasakyan na walang cargo na po pwede silang magrampa doon sa taas. Pero kami, katulad po nito, mayroon po kaming cargo, kaya doon po kami sa baba kasi mas mataas po yung ceiling, ano. So sa pagkakataon nito, papunta na po kami, no? At dahan-dahan po napapasok kami doon sa barko, sa likurang bahagi ng barko para po makasakay kami. Pero pagdating po ninyo dito, no, mga kababayan, kapag dating po ninyo dito at balak ninyo magpunta dito, ingat, doble ingat sa pagdadrive kasi po, ang mangyayari dyan, pwede kasi na yung mga tao naglalakad, yung iba nakabisikleta lang, ano, kaya ingat tayo sa mga pedestrians, ano, at maging responsible driver din po tayo. Lagi tayong sumunod sa mga batas trapiko, signs. Dapat alam natin po yung mga yung mga basic na mga signs para po hindi tayo makadisgrasya. Mas mahirap po yun, ano. Kung halimbawa, kung gusto mong walang sasakyan, pwede rin naman po. Kung nakikita niyo mga taong naglalakad doon, sila po yun, ano. Yung mga ayaw magdala ng sasakyan at gusto magpunta ng Victoria Island. So ito na po yung loob ng barko. Napakalawak at pipila po tayo dyan. Maghihintay lang po tayo ng go signal ni Kuya na yun kung saang linya tayo papasok. Kumbaga parang ito ay yung Roro sa Pilipinas, ano. Parang ganun din, ano, roll and roll, parang sa mga pampang ng Pilipinas. Ganun din po ito. Ang pagkakaiba lang nga po nito ay sa isang isla lang po siya nagpupunta sa Victoria Island. Pero marami pong daungan ang mga ferries ng busy ferries kung tawagin natin. Marami rin pong daungan doon sa Victoria Island. Ito nga ay papanik na kami sa taas dahil medyo nagsiksikan at na-excite ang mga tao. Isa na rin kami dyan. Papanik na kami at nakaka-excite na isipin na yung sasakyan mo pumasok sa barko at nakaka-excite kasi kasama mo yung daan ng mga sasakyan na nasa ilalim, ano. Pero kung minsan hindi mo maiiwasan isipin paano kaya kung lumubog, parang gano'n, no? Anyway, safe naman po ang BC Ferries kasi mayroon po lahat, sobra-sobra yung life jackets, meron po yung barko, yung hindi ko alam kung ang tawag doon, mga seaman. Correct nyo po ako, yung mga barko na hinuhulog, mga bangka na hinuhulog nila kapag lifeboat, kung tawagin po ba natin yun, yung mga naka-cylinder na yan. And ang kagandahan po dito ay may restaurant po sa loob ito, may pahingahan, may television, mayroong sports channel kung avid fan po kayo ng sports, and of course, napakaganda po ng view deck dito sa taas na ito, no? We're so excited na makarating doon sa taas at makita yung tuktok ng karagatan ng Victoria Island. At syempre napakasaya, no? Nakasama mo yung family, kasama ko yung aking mga kapatid at ang aking may bahay, ang pamangkin, at we're enjoying the view. Asol na asol, wala. Ang katotohanan, ito yung gusto kong ibalita sa inyo, no? Ni isang basura, wala po akong nakita sa kanilang pampang o sa kanilang karagatan.
So that's another BC Ferries na nanggaling na po ng Victoria Island. Pauwi na po yan, pabalik na po yan. So dyan po tayo, o ganyan po yung pabalik natin. Ano? So as you see, yung mga tao nag-i-enjoy lang, nagre-relax kasama yung kanilang family and friends, of course. Ito na yung sinasabi kong sigal sa inyo, nakakatawa, naghihintay ng pagkain, naghihintay ng fries, naghihintay ng kung ano man yung mapupulot niya o makakain niya, no, sa view deck ng barko, at umaasa din siya na abutan siya ng mga tao ng pagkain. Pero sad to say, walang nagbigay ng pagkain kasi nga wala namang bumili ng pagkain sa may view deck. And isa pa, at ang sabi po nila ay bawal nga pakainin anumang wildlife na makikita o dadapo sa BC Ferries. And so that's another BC Ferries close. Nasa kipot po tayo o nasa strait kumbaga ng dalawang island, at may bahagi dito na mababaw, ano? At ito ang pinaka-highway ng BC Ferries. So ganyan po ang itsura na sinasakyan natin, pero ang sinasabi po nila doon sa ayon sa ticket na nakuha namin, yung sinasakyan namin that time ay siyang pinakamalaking BC Ferry. So nagkataon naman po. So ilang saglit na lang din ay dadaong na din tayo sa British Columbia, no? Pero doon po tayo dadaong sa Victoria mismo, sa daungan ng Victoria. So dito papalabas tayo ng BC Ferries, and ang nakakamangha dito, yung kanilang daungan ay connected agad sa kanilang highway. And you will see na ang mga tao ay talagang sumusunod sa batas trapiko. And at the same time, yung mga tao na nakita nyo kanina ay pupunta doon sa terminal, at may mga taxi sa gawing right ninyo mamaya sa tuktok niyan ay nandun po yung paradahan ng mga cabs, taxis, and so on and so forth. Sa gawing right naman, sila naman yung papauwi. Kami naman yung papunta pa lamang sa Victoria. And finally, nandito na nga tayo sa Victoria Island. It was a great adventure na makita natin yung mga ito, no? Noong una, akala ko ay pine trees yung mga matatas na puno na yon, pero hindi pala. Ito ay mga oaks o yung mga parang pine trees siya, family siya ng parang sabi na family of pine trees, pero siya ay family po ng redwood na medyo mas maliliit ng konti, mas maliliit pero giant pa rin siya. Redwood siya, no? So napakarami niyan sa Victoria Island. And we're now entering the proper or city ng Victoria. So dito po, papunta na po kami sa Airbnb namin, at hindi ko na po na-video yung pagpasok namin sa Airbnb namin kasi nga po ay talagang medyo hapon na rin po, pagod na rin po kami sa medyo mahabang biyahe, and the following day, doon na po kami nag-explore sa City of Victoria, no? At abangan po ninyo yung adventure natin na yun sapagkat napakaganda ng mga tanawin, ano? Pauna pa lang po ito, at sana po ay abangan ninyo yung susunod na vlog natin. Paalam!